babayarin natin sila lahat. Ibabalik natin sa kanila kung ano yung ginawa nila sa atin. Una nating titirahin ang reputasyon ni Victoria. At ako naman ang bahala doon sa kumag kong kapatid, si Lucas. Huwag ka sana mag-panic, pero I think I saw Olivia. What? Where? When? Sa La Paz Medical Center. Hindi kasi ako sigurado kung siya yun, pero I saw her walking. Hindi pwedeng malaman ni Lucas tungkol dito. I will get rid of her. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang pamilya natin. Na-flatan ka? Sige, tulungan na kita. Ay pare, Ilyas nga pala. Francis, sir. Salamat, ha? Tingnan natin kung anong impormasyon ang mabibigay mo sa pamilya Buencamino. Alam na ng mga tauhan ko kung nasan si Pablo. Pinaliligpit ko na. Yung kasabwat ni Olivia, kailangan na silang mahanap. Baka sumulpot pa para guluhin ang kampanya ko. Kukuho na ang pedestal niyo, mga Buencamino. Grabe ang korupsyon nila. Papuputukin natin to. Pero hindi pwedeng manggaling sa atin na sa mga taong biniktima nila. Umaandar na ang mga plano natin. Panahon na para magpakilala ko sa kanila. Malakas ang kutob ko. Masama ang taong yun. Now is not the time to make enemies. Naaamoy ko na desperado na si Victoria Buencamino. Maaga pa. Nagsisimula pa lang ang mga kalbaryo nila sa atin. Gusto ko na madaliin mo na ang paghanap kay Olivia. At gusto ko nang ma-identify kung sino yung tumutulong sa kanya. Paano ako hindi masistress? I just lost my biggest client. Totoo ang paratang sa mga kumpanya. Ikaw ba ang may pakana ng mga yon? Wala akong alam sa mga sinasabi nila. Sigurado kung may mga naninira ng kay Mama. Hindi lang ako ang target ng mga kalaban natin, kundi ang buong pamilya natin. Kailangan natin ng simpatsya ng mga tao. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga gustong magpabagsak sa atin. Naging maingay ang pangalan niyo mga Buencamino nitong mga nakaraang araw for the wrong reasons. May mga ilang nagprotesta sa kampanya niyo claiming na hindi raw kayo makatao sa inyong mga tauhan. And Congresswoman, marami rin ang bumutiko sa inyo sa paghaharap ninyo ni Lorna Morales. Ano ang pahayag niyo tungkol rito, Congresswoman Buencamino? Hindi totoo ang lahat ng yan. Tinuturing naming pamilya ang lahat ng nagtatrabaho sa mga negosyo namin. Hindi namin magagawang apihin sila. And to address the issue with Lorna, spliced yung video. Kinausap ko siya ng maayos. Apart from Congresswoman, kayo rin ay nag-trending bilang reyna ng troll farm. May katotohanan ba ito, Melinda? Walang katotohanan yan. I take pride in what I do. Hindi ko basta-basta sisiraan yung pangalan ko, spreading hate and fake news, gaya ng sinasabi nila. I'm trying my best to welcome my child into the world, filled with love, pero hirap-hirap. Nadudurog ang puso ko. Kapag nakikita ko, nasasaktan ang pamilya ko. Yes, I'm a public servant.
kaya kong tanggapin kahit anong ibato sa akin. Pero sana makita ninyo, tao din ako gaya ninyo. Nasasaktan ako pag nakikita kong nahihirapan ang pamilya ko. I'm sorry, kailangan na natin tapusin ang interview. Masyado lang emotional ang pamilya ko. Sana itindihan niyo. Thank you very much. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ngayon. Bumabagsak na sila. Nakakaganti ka na. Hindi. Hindi yun mangyayari hanggat hindi ko nakuha ang hustisya para kay tatay. Hanggat shareholder sila, madadami at madadami ang ospital. Lalo na, nasa pangalan nila ang ospital. Tuso ang mga Buen Camino, Ninong. Tingin ko, bibitawan lang nila tong ospital na to kapag merong kapalit na mas mahalaga o mas importante para sa kanila. Sandali, kausapin ko lang si Manuel. Ano magiging silbi ng isang ospital kung yung mga pasyente na hindi niya kaya gamutin dahil lang wala silang pera? Let me remind you, gentlemen, ba't natin ito ginagawa in the first place? To save lives. Dad! 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 Philip, nandito na sila. Make way for the Buen Caminos! Philip Salazar, ang taong pinakagusto kong makita na magdusa. Ibabalik ko sa amin ni Dad ng ospital na to. Kukunin ko ang Salazar Medical Center. Sandali yung mga gamit ni Dad! Hindi masyadong delikado! Papasok na ako. Kuha ko ng litrato bilang ebidensya sa troll farm. Mag-iingat ka. Press 1 sa speed dial at agad kong papasukin niya. Anong kailangan mo dito? Goldfinger. Sige, pasok ka.
Ano bang ginagawa mo dyan? May mga bakanting pwesto sa bandaron. Sige na. Sige, boss. Pasensya ka na. Hindi ko kasi nakita eh. Olivia? Olivia! Pare, sandali. Nakita mo ba yung wallet ko? Nadukutan yata ako eh. Pasensya na. Nagmamadali ako. Sige, salamat. Bakit ang tagal mo? May tinignan lang ako. Tara na. Thank you. Dayan, pwede ka ba makausap? Can you make it quick? Ayoko kasi nalilate sa conference eh. Matagal ko na sinusubaybayan ang mga Buen Camino at mga Salazar. At masasabi ko na kilalang kilala ko na sila. Well, that's your mistake. Ginawa mong personal ang ugnayan nyo. Personal sa akin ang trabaho ko. Personal sa akin ang pagiging isang journalist. At para sa akin, malaki ang responsibilidad na maging boses ng katotohanan, maging boses ng mga api. At sigurado ako na hindi ang mga Buen Camino yun. Well, let me be the judge of that. Wala ka sa posisyon para pagsabihan ako. Di ba ikaw mismo? Di ba sumakay ka sa pamilya nila para lang makilala ka? Hindi totoo yan. Nagsumikap ako. Nalunod man ako sa papuri ng iba. Hanggang ngayon pilit akong umaahon. Sana lang hindi mo pagdaanan ang nangyari sa akin. Hanggat hindi pa uli ang lahat, sana mamulat ka na sa katotohanan. Hindi nakabubuti si Victoria Buen Camino sa nakararami. Tapos ka na? This is just simple damage control. Kayang tabunan ni Melinda ang mga issues at skandalo na ito. Besides, lahat ng mga naririnig ninyo sa news and media, those are just noise. Nagawa-gawa ng mga gustong manira sa akin. Eh, totoo man o hindi, nakakasira pa rin ito sa ospital. Tingin mo ba sinasadya ko ito? Pangalan at reputasyon ko ang nakataya dito. Ospital lang ito. Mawalang galang na ho, Congresswoman Buen Camino. Hindi lang ho ospital ito. Buhay namin ang ospital na to. Marami nang tumanda sa pangangalaga ng pangalan nitong ospital na to. Para sa amin, katumbas ng ospital na to ang sinasabi mong pangalan at reputasyon.
desisyon. Eh kami mga tao mo, hindi mo tinatrato ng maayos. At sana, hindi nyo na lang pinili si XY kung papabayaan nyo lang kami. May quota kami na 500 comments per day para paingayin at pabanguhin ang pangalan ni Victoria Bencamilo. Bawat 100 comment, 10,000 ang bayad. May ilang ring mga vloggers at artista binabayaran ng milyon para i-promote si Victoria Bencamilo. Ang dami ko palang supporters dito. I wish I could say the same to you. After all the scandals. Madam! Madam, ang dami-daming negative comments tungkol sa video niyo ni Lorna Morales, Madam. Tapos, yung farm troll ni Ma'am Melinda, Madam, humihina, Madam. What shall we do? Tatalo ka, Madam! Eh, totoo man o hindi, kakasira pa rin sa ospital. Hindi lang ang ospital ito. Buhay namin ang ospital. Para sa amin, katumbas ng ospital na ito, ang sinasabi mong pangalan at reputasyon. Marami kong may question sa akin. Maraming ibinabato kung ano-ano sa pangalan ko. Pero walang makakatalo sa akin. Lahat na ginawa ko para ipaglaban kung nasan man ako ngayon. At kailanman hindi ako titigil. May nakakita sa tauhan ko. Ano pa yun? Pinapahanap ko na nga ngayon. Buti na lang may nakakilala kung sino siya. Sino? Yung tatay ng manugang mo. Yung pipe. Sagasaan mo. Ma'am? Sino? Sino sa inyo pumatay sa tatay ko? Sino sa inyo? Pinagsasabi mo! I know you're dreaming! Naghahanap ka ng sisisihin sa buhay sa tatay mo, pero huwag mo kami pagbintangan! May ebidensya ako! Dikit pa! Magsama-sama silang lahat ng mga kalaban ko. Pero hindi ako yuyuko sa kanila. Lalong-lalo na kay Olivia. Olivia? Hindi ka abala. Tsaka natural. Sama mo ko, paalagaan talaga kita. Ako doktor mo ngayon, ikaw pasaway. Kahit gaano ka pa kagaling, kailangan mo rin magpahinga. Grabe ka talaga, anak. Galing mo mag-alaga. Salamat. Ito na naman talaga dapat yung ginagawa mo, mahal ng tao. Kasangga mo ako lagi. Saan namang mangyari, I'll be here. Dahil asawa kita. Napakaswerte ko talaga na ikaw yung naging asawa ko. Hindi mo ko pinibayaan. Pinagaling mo ko, inalagaan. Nandyan ka nung kailangan na kailangan kita.
hanggat nandito ako, may katuwang ka. Mahal, sana lagi mong iisipin na wala silang masasabi o magagawa sa'yo na makakabawas sa galing mo bilang doktor o sa kabutihan mo bilang tao. Mahal! Nandyan ka na pala. Sinong naglabas na itong mga to? Nahanap ko sa bodega. Naisip ko lang kasi dapat nandito itong mga to sa labas para lagi nakikita, para araw-araw mong maramdaman na hindi ka nag-iisa. Hindi naman ako nag-iisa. Nandyan ka. At hindi naman ako mawawala. Pero sila, yung buhay at pangarap nila yung magpapaalala sa'yo kung bakit patuloy ka na lumalaban. Mukhang malalim ang iniisip mo, ah. Kanina kasi manang nung dumaan ako sa dati nating bahay, parang nakita ko si Olivia. Miss na miss mo na siya, no? Oo naman, manang. Sobra. Pwede ko lang nga siya makasama ulit. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Basta, Philip, huwag ka lang mapagod na humiling sa itaas. Baka bigyan ka pa niya isang pagkakataon. Sana manang. Kaya kung sakaling mangyari yun, hindi ko nasasayangin yung pagkakataon. Masyado na tayong maraming negosyo na nalulugi, including the hospital. Siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko sa negosyo. Nakita ka rin ni Philip na may kasama kang lalaki. Sigurado ka ba safe ka sa kasama? Pwede ko lang nga siya makasama ulit. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. May nararamdaman ka pa rin ba sa lalaking yun? Komplikado rin ang sitwasyon. Palayahin mo na ang sarili mo sa Philip Salazar na yun. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na lahat ng nangyari sa atin. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon.